Doctrine of Salvation. Itong ating pag-aaralan, ito po yung foundation o pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating kaligtasan. Pag sinabing foundation, kadalasan sa Pilipinas ay minsan pag dumadaan ng bagyo, dumadaan ng mga even tsunami and so on. Alam nyo minsan nawala na yung bubong, nawala na yung mga wall, pero ang naiiwan lamang ay yung pundasyon. Amen? Ganon din sa puno ng kahoy. Ang puno ng kahoy, mabalian ng sanga, maputol minsan nga literal o na pinuputol natin ito, pero dahil may malalim yung ugat niya, mamaya tutubo ulit. So ngayong oras na to, ngayong hapon, we gonna check our foundation ng ating kaligtasan. Bakit tayo ligtas? Bakit ka nagsumasamba? Bakit ka nagpapatuloy? Kaya minsan kasi sa dami ng ating nararanasan, nakikita, naririnig, napapanood, minsan nasishake yung ating foundation ng salvation to the point na kung saan na tayo kumukuha ng mga katuruan para lang patibayan ang ating pananampalataya. But you know what? Kapag ang pundasyon ng ating pananampalataya, lalo na sa ating kaligtasan, kahit anong nangyayari sa surface, pero kung malalim ka, alam mo ito, hindi ka basta-basta bibigay, hindi ka basta-basta lalayo. Masaktan ka man, makakabawi ka. Amen? Ito po ay soteriology. Ibig sabihin ito yung Greek word ng salvation. Or yung pag-aaral, ibig sabihin, is the study of doctrine of salvation. Greek word, pag sinabing Greek, pastor, di naman tayo Griego. Bakit nag-aaral tayo ng Greek? Kasi ang New Testament ay naisulat po sa Greek. Amen? Una, tapos bago na i-translate sa English. Tapos ang Old Testament na sulat po sa Hebrew. Kaya makita natin, ang Greek kasi, pag may sinabi ang isang word, ay hindi kagad-agad yun ang meaning niya, parang sa Tagalog din. Na kapag sinabing pito, sabi natin yung 7. Pag sinabing pito, whistle. Amen? Ang Pilipino nga, kapag nagkikita sa elevator, 2 letra lang, inuulit-ulit lang, nagkakaintindihan na. Bababa ba? Bababa. Di ba? Pag bukas yung elevator, tinanong mo yung nasa loob, bababa ba? Sabi naman yung nasa loob ng elevator, bababa. Alam mo na. Sa ibang hindi maintindihan. Bababa. Pero nagkakaintindihan na. Ganon din po ang Greek. Ang salita na Griego ay may mga kahulugan. Amen? Kaya lang, hindi tayo pupunta doon. Baka mamaya maging Greek na kayo lahat. Okay? Pero ito po, discusses how Christ's death secures the salvation of those who believe. Sino yung mga believers dito? Taas ang kamay ng mga believers. Yes, okay, believers. Sabi niyo dito, it helps us understand the doctrine of redemption. Pag sinabing redemption, mula sa pagkakakulong, na hindi mo kayang iligtas, iniredeem ka. Hindi mo kayang umalis, iniredeem ka, inalis ka doon. Justification, sanctification, purification, ito yung mga Bible school o kay mga mga salita, and substitutionary atonement. Yan pong ibig sabihin ng soteriology is the study of doctrine of salvation. Amen? So ito pag-aaralan natin, bakit ka nga naliligtas? Bakit ka naligtas? Bakit kiniklaim natin na tayo ligtas? Minsan yung iba, hindi pa alam kung ligtas siya o hindi. Okay? Ngayon makikita natin, mapapag-aralan natin. Kaya nga tinuturuan din natin ang bawat isa ay matuto sa salita ng Lord. Ito yung mga core statements po natin. We are saved by grace of God, not by works. Amen? Naligtas ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil maganda ka, hindi dahil mabait ka. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya may kanta tayo, sa biyaya ako'y. Yan. Lakasan mo para magising yung katabi mo. Okay. Sa biyaya ng Diyos. Amen? Buti na lang sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. Hindi niya sinabi na kung maganda ka, pogi ka, maliligtas ka. Kung ganun ang kalakaran, kawawa naman yung mga nasa labas. Tayo lang maliligtas. Buti na lang. Patay mo ka tayo, buti na lang.
Amen. Palakpakan natin ang Diyos. By grace. Pakisabi, grace. Tapos, pangalawa, number 2, free will. Choosing salvation. Kahit nandyan ang biyaya, nandyan ang regalo ng Diyos, kailangan mo pa rin piliin. Kailangan mo pa rin tanggapin. Kaya nga sa John chapter 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tulungan niyo ako. That whoever, yan, ang sino man, o hindi ang suman, ang sino man. Amin ba yon? Kaya piliin mo pa rin na tanggapin siya, paniwalaan siya, lakaran ang kanyang mga salita. Number 3, Christ died for all. Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Amen? And God does not want anyone to perish, but is patient toward people and wants everyone to repent. Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Namatay siya para sa mga Hindu, sa mga Muslim, sa anumang mga lahi ng tao. Itim, puti, yellow, wala namang gray. Namatay siya para sa lahat. Available ito. Amen? Kaya lang, balik ka sa number 2. Kailangan piliin mo siya. Kahit namatay siya para sa iyo at nabuhay siya para sa iyo, kung iba naman ang gusto mong sambahin, yung patay na Diyos, wala rin. Hello? Amen. Ang baba nung amen. Amen. Okay. Number 4, anyone who is child of God. Sino mga anak ng Diyos dito? Yun. Tingnan mo nga yung katabi mo, anak ka pala ng Diyos, sabi mo sa kanya. Okay? Anyone who is child of God can choose to be faithful to God or turn his back on God and remain in sin. Kahit anak ka na ng Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, nasa iyo pa rin ho ang pagpipili kung gusto mong mabago ang buhay mo, mag-aka, dumaloy, kumilos ka na may katapatan sa Diyos, or bumalik ka, umanatili ka sa kasalanan. Amen? Nasa inyo. Hello? Sino dito gusto manatili sa kasalanan? Taas ang kamay. Tignan nyo, wala. Sino dito gusto manatiling tapat sa Diyos? Taas ang kamay. Lord, itaas ang kamay. Yan. Yan. Lord, nakita mo, gusto nila maging tapat. Gusto nila Lord, maging mabait. Amen. Mag-closing prayer na tayo. Yun ang message ng Lord. Okay? Okay. Number 5, God called us to live in the light as He is in the light. Gusto ng Diyos, mamuhay tayo sa liwanag. Pag sinabing liwanag, ay ibig sabihin may impact ka, nagliliwanag. Yung bang pag sinabi kasing sa dilim, maraming nangyayari sa dilim. Amen. Amen po ba? Pumikit ka lang, madilim na. Madilim na. Maraming nangyayari sa kagaya nga nung bulag nga na namamalimos. Nabangga siya ng kapwa niya bulag. Sabi nung bulag, bulag na nga ang tao, babanggain niyo pa. Nagalit yung isa ring bulag na nakabangga. Pare, nagpaparinig ka ba? Sabi niya. Pareho silang bulag. Ganyan minsan ng Kristiyano. Kung ang magkakasama ka kayo sa live group at medyo nadidiliman kayo, tingnan mo, kayo nagbabanggaan. Halimbawa, umatin ka ng live group ninyo, halimbawa, nag-away kayo mag-asawa, halimbawa lang, nag-away kayo mag-asawa, tapos yung isa naman umatin ng live group, napagalitan ng employer, nagsama sa live group, medyo wala sa kondisyon yung isa, dahil galing sa dilim. Ikaw ba naman mapagalitan? Medyo napagalitan ng asawa. Tapos nagtimpla ka ng kape. Mamaya naiwanan mo yung kape. Nainom nung napagalitan ng employer. Inumin mo kape ko. Para kape lang. Sabi nung isa, tignan mo, away na. Pero mag-best friend yun. Parehong galing sa dilim. Amen? Naku, ba't ang lakas naman ng amen mo? Minsan nangyayari yan. Okay? Nangyayari yan.
Ganon din ho, minsan maraming kasi walang kaliwanagan. Pero gusto ng Diyos, tayo ho magkaroon ng liwanag. He called us to grow in our relationship with Him to bear the fruit of the Holy Spirit. So, ang bunga ng banal na Espiritu ay nagdadala ng liwanag. Anong bunga ng banal na Espiritu? Yun, yung iba nagle-lipsting. Pag ikaw ay may love sa kapwa mo, ramdam nila, hindi ka tatanggihan. Ano? Hindi lamang yung love na in love ka sa, kapag ikaw may love, peace, may peace ka, payapa ka, naku, masarap kang kasama. Kagayong katabi mo ngayon, payapang-payapa siya. Kaumpisa pa lamang ng preaching ko, napakapayapa na niya. Sabi niya, nakikinig naman ako, pastor, nakapikit lang. Amen. Binibigyan ko kayo, magtulungan tayo, binibigyan kayo ng pagkakataon kapag natutulo yung katabi mo, kurutin mo yung bilbil niya. Ganun mo ng konti para gumising. Okay? And then sabi niya ay grow in relationship. And then number 6, God honors godly character. God honors godly character. Fruit produced through reliance in the work, on the work of the Holy Spirit. We are saved by grace. Pag sabi, we are saved by grace, not by works. Okay? Malinaw po ba yun? When it comes sa kaligtasan, John 14:6, Jesus is the way. No one's. May kanta yun eh. Sino nakakalam nun? Jesus is the way. Ayun, alam nung iba. Yung mga na-born again noong 1981, alam nyo ito. This is the way that no one goes to the Father, tuloy Father except through Jesus only. Ano? Malinaw po ba yun? That's the foundation of our faith. Paano, pastor, yung ibang walang pagkakilala kay Kristo, kaya nga nagsishare tayo ng gospel. Kaya nga nag-i-invite tayo. Paano, pastor, yung mga namuhay ng Old Testament, namuhay sila sa pamamagitan ng law. Amen? Sa pamamagitan ng ng law. Buti na lang ipinanganak ka ngayon, namumuhay ka sa pamamagitan ng grace dahil si Kristo nang gumawa ng handog para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kung panahon namuhay ka nung panahon nung Moses, pag nagkasala ka, kailangan may dala kang hayop na ihahandog, dalhin mo sa priest. Just imagine, halimbawa, si Kuya Henry may kasalanan siya. Alam mo na, atin ng church may daladalang baka. Naku, malaking kasalanan nito. Baka ang dala. Diba? Kakatayin mo ngayon dito. Ihahandog, duguan yan. O iba man, pag mahirap talaga, kalapati ang dala. Ganon. Kaya lang, nung si Kristo, sa New Testament, namatay siya para sa lahat, once and for all. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, Ephesians chapter 2, 8, 9, for by grace, you have been saved through faith. Manampalataya ka, maniwala ka, and this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So hindi daw, ito ay resulta ng mabuting gawa, kaya ka maligtas. Pastor, ibig mong sabihin, magpakasama na ako. Dahil by grace. Di ba? Hindi. Ang grace na tinutukoy po dito, hindi para tulungan ka na maging magkasala ng magkasala. Hindi para itolerate yung kasalanan. Ang grace dito is a power of God para umalis ka sa kasalanan. Actually, ang good works ay bunga ng iyong kaligtasan. Makikita mo yan, pakitulungan ako ng media team, ituloy mo nga itong Ephesians chapter 2, 8, 9, ituloy mo sa 10. Basa. Ano mo ba? O, basahin nyo. Kaya yung good works, after ng kaligtasan mo, ito ang susunod. Sabi niya, for we are God's handiwork, workmanship, created Christ Jesus to do.
Ayun. Ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, bunga ito na ligtas ka. Amen? Salamat, Kuya Rudy, sa pag-amen mo. Mag-isa lang. Amen? Amen po ba? Sabi niya dito, which God prepared in advance for you. So tuloy po tayo sa lesson. Pinahirapan, tapos balik agad, ano? Okay. Tuloy po tayo sa ating, lesson. Sabi niya, malinaw po ba? Sabi niya dito, sabi niya sa verse 2:11, chapter 2:11, ng title, sabi niya, God has shown us undeserved grace by coming to save all people. Baka sabi, all people. Salvation is God's gift, not something we earn, but when someone is truly saved, their life begin to change. Kaya nga may pagbabago. Kaya nga nababago kayo. Amen? Nung tinanggap mo, Panginoon, tagapagligtas, na mayroong pagbabago, nag-start ka na nagiging aware, nababago ka na. Nababago tayo, yung dating nagmumura, hindi na nagmumura, yung dating sinungaling, hindi na sinungaling, yung dating hindi faithful, naging faithful siya, yung dating kuripot, nagiging generous siya, may pagbabago. Amen? Yung mga nadudulas man halimbawa na magkamali, mayroon ng pagbabago na umihingi ng tawad. Why? Dahil nga, unang-una, naligtas ka na. Si Kristo na ay nananahan sa katawan natin, sa buhay natin. Good works are not the root of our salvation. They are the fruit of a heart that has been saved by grace. Amen? Number 2, free will. Pag sabi free will. Choosing salvation, kagaya ni Adam and Eve. Si Adam and Eve, nung sila ay nilikha, ay merong inilagay pa rin ang Diyos na puno doon. Na kung saan, yung bunga nito, hindi nila kainin, pwede nilang kainin lahat. Wag lang ito. Amen? Pero ang Diyos naman is all-knowing God. Nainiwala ba kayo? Alam niya ang lahat. Alam ng Diyos na si Adan at Eva, kakainin nila yon. Pero bakit pa inilagay? Dahil nga nilikha ng Diyos ang tao according to His image na mayroong sariling desisyon. Hindi ka robot. Inilagay yon para pagpilian mo. Amen? Just imagine, kainin mo ang lahat. Wag lang ito. Para piliin mo na yun, wag lang ito. Ganyan minsan ng tao. Kung ano yung pinagbabawal, yun. Mataas na nga alta presyon, chicharong bulaklak pa rin kinakain. Sabi nga nila, yung biro ng iba, buti na lang daw, si Adan at Eva ay hindi Asian. Pag Asian daw si Adan at Eva, baka hindi yung bungang puno ang kinain, baka yung ahas. Ginawang soup. Buti na lang kung nagkataon siguro. Uy, ahas! Barbecue nga kita. Oh. Okay? I pray na hindi yan ang maunawaan ninyo. Ay na matandaan ninyo. Okay? So may will po tayo. Kaya nga sinabi rin sa Deuteronomy, I call heaven and earth to witness against you today. No? Saksi ang langit at lupa para ikaw ay pumili that I have set before your life, death, blessing, and curse. Life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that your offsprings may live. Tingnan nyo ang Diyos nagbigay ng multiple choice na pagpipilian. Nagbigay ng true or false, nagbigay ng pagpipilian, pero sinasabi na niya kung anong pipiliin mo. Sabi niya, mamili ka, buhay o kamatayan, sumpa o pagpapala, pero piliin mo ang pagpapala para ang iyong angkan ay makakaranas din. Pero ang tao, pinipili pa rin ang sumpa. Sabi mo sa katabi mo, pili. Ang Diyos kagaya nito alam na ng consequence ni Adam and Eve pag kinain nila yun, alam na. Pero nung nakita, kinonfront sila ng Diyos, sabi ng Diyos, bakit nyo kinain yung forbidden fruit? Bakit nyo kinain? Tinanong pa, binibigyan pa ng pagkakataon na explain ng sarili. Diyos na yon, pero ang tao minsan,
wala na. Hindi ka na binibigyan ng pagkakataon. Hello? Hindi ka na pinapaabot sa judge. Tigok ka na kagad. Ano ibig sabihin? Ganyan ang Diyos natin. Kaya nga lang, ang Diyos pinapipili tayo. Marahil, itong mga nakalipas na araw, maraming mga pagkakamaling pagpipili. Pero pwede ka pa rin pumili para ikakaayos ng iyong nakalipas. Amen? Sabi niya dito, they replied, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Sabi niya diyan sa Acts 16:31, John 3:16 and so on. So, makita natin yon na dapat manimpalataya ka. Piliin mo siya. Free will. Ang unawa kasi ng mundong ibabaw, ng kalayaan, ng freedom, ay yung gawin mo ang gusto mo. Hindi ka ba nagtataka? Ayaw mo namang mag-drugs. Ayaw mo namang magumon sa bisyo. Pero bakit nandun ka? Yung ba ang kalayaan? Hindi kalayaan yon. Ikaw ay slave ng bisyo. Ayaw mo nang maging malaswa ang kaisipan. Pero bakit nandun ka ulit? Hindi kalayaan. Ay, basta malaya ako. Ito ang gagawin ko. Kapatid, hindi kalayaan yon. Actually, nahawakan na ng mundo, ng spirit, ng word na ito, ang iyong will. Siya na ang kumukontrol sa iyo. Ngayon, na born again ka. Ngayon, kilala mo na si Kristo. Tignan mo, magagalit ka sana. Ay, hindi na ako magagalit. Kasi nga mayroon na. Ang pinipili, ang totoong kalayaan ay you are under sa authority ng banal na espiritu na nananahan sa buhay mo. That's the true freedom. Manunood ka sana ng kung ano-ano sa cellphone mo, isoon. Kaya lang, may free will ka. Pero nung araw, manunood ka. Nung araw, kung magalit ka na lang. Uncontrollable. Uncontrolled. Iba yung pagkaunawa mo sa kinanta natin. Unstoppable ka na gumawa ng masama. Pero ngayon, dahil nabuhay ang iyong espiritu, si Kristo ay nananahan sa iyo, ang banal na espiritu ay nananahan sa atin, tignan mo, bumabait ka. Ba't di ka makapaniwala? Parang first time yung narinig. Sabihin mo sa katabi mo, bumabait ka. Aminado ba kayo na mas mabait kayo ngayon kaysa last year? Alam nga naman, habang tumatagal tayo kay Lord, hindi na bumabait kayo, doon kayo laging nagiging masama. Hindi, di ba? Marami akong nakita na nung dumating sa church na ito, wasak ang buhay. Parang durog na paminta. Talagang parang nung dumating lantang gulay. Nung iba nga, nung una kong na-meet kayo, nakaka-intimidate kayo. Papakilala kayo na nag-invite sa inyo. Ay, siya ang pastor natin. Umiikot kami kakamayan. Ay, tayo siyang pastor natin. Hello po, welcome po. Nakakatakot. Parang feeling ko, last ko na preaching na yun kasi parang paglabas ko, aabangan mo ako. Pero tingnan mo, tinamaan ka, parang pinatamaan ka ni pastor, pero tingnan mo, nabago ka. Sunday, nandito ko ulit. Tuloy-tuloy, taon na ang lumipas. Dumating yung time, naglilingkod ka na, nagla-life group ka na. Dati ikaw pinagpapasensyan, ngayon ikaw na nagpapasensya. Pagbabago yun. Amen? Kaya lang, makinig kayo church, makinig kayo, amen, hello! Kapag galing ka sa masalimut na buhay, sa buhay ng punong-puno ng kasamaan, kapag may umatin sa church na galing din kahawig ng pinanggalingan mo, huwag ka namang mag-iistrikto at huhusgahan. Tandaan mo, kinahabagan ka rin lang ng Lord. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Kinahabagan ka rin lang. Kung siya, hindi pa siya nababago, hintayin mo. Bakit? Nung umatin ka ba dito sa church, mabait ka na kaagad? Hanggang ngayon nga. Sikuhin mo ngayon katabi mo, hindi ako yun, sabi mo sa Kung makatingin tayo sa iba, tignan mo yan, tignan mo yan, tignan mo yan, tignan mo yan, tignan mo. Pero galing tayo doon. Kung meron mang makakaunawa sa tao na wasak ang buhay dahil sa mga maling desisyon at umatin sa ating church, dapat ikaw yun dahil galing ka doon. Unang-unang Diyos, dapat tayo yun. Amen? Pero, piliin mo naman. Kaya ka naging mabait dahil pinili mo.
na maging mabait. Dati, kapag ganitong oras, nandun ka sa bahay ng iyong kapitbahay o kababayan, o ano, nandun ka, ikaw ang nagyaya ng tong-its. Ngayon, 3 o'clock ng hapon, nandito ka, Diyos, inibig mo. Nakapikit ka, puro mga numero ng braha, nakikita mo, uwi na yata ako. Piniminulat mo ang iyong mata, ang isang tulad ko. Kasi nga, hinahabol ka pa ng iyong nakaraan. Hello! Yung iba nga sa inyo. Yung iba. Dito kayo nagkita. Hoy! Ako yung bangka nun, ikaw yung puntos Dati magkaklase kayo sa ganon. Ngayon magkaklase ka ngayon dito sa ikakabuti ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon! Lahat tayo may paglalagyan kapag nagdidesisyon tayo na magbabago, mababago tayo Ano? Hindi tayo pinipilit, magdesisyon ka lang. Pastor, gawin ko ang gusto ko. Ano man ang gusto ko, ay naku, ito ang buhay. Hindi free will yan. Driven ka lang. Actually, yung will na binigay ng Diyos sa'yo, nabalutan na ng flesh mo. Dahil mataas ang flesh natin. Anong flesh? Yung desire natin sa mundo, kaya hindi mo magawa magdesisyon na mabuti. Dahil hawak ka nito. Akala mo lang malaya ka. Akala mo lang yon. Hindi kalayaan yan. You are bounded. Nakatanikala ka sa tanikala ng kaaway. Pero thank God! Ang Diyos ay kinalagan at patuloy tayong kinakalagan. Number 3, God's desire for all to be saved. Ang desire ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Pag sabi lahat ay maligtas. Pakilakas nyo naman. Kaya nga sabi niya, basahin nyo ang 1 Timothy chapter 2, 3 and 4. 1, 2, 3, go! This is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Sabi niya sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness, instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Sabi niya, to everyone to come to repentance. Minsan, ibang pagkaunawa natin, masamang damo, mahirap mamatay. Hindi ho po totoo yun. Kaya masamang damo, ini-extend pa rin yung grace ng Lord. Pero darating at darating yung time. Yung masamang damo, hindi mahirap mamatay. Amen? Yung word kasi masamang damo pa lang, no? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kaya kung mayroon kang kasalanan na hindi mo may give up at okay ka pa, sa tingin mo okay ka pa, magpasalamat ka. Dahil binibigyan ka pa ng extension ng Lord. Hindi ka ba nagtataka dumating yung time sa Romans chapter 2 verse 4, hindi ko nagkakamali, sabi niyo doon, the goodness of God will lead you to repentance. Yung bang nagkamali ka, nagkasala ka, pero pinagpapala ka pa rin. Ginising ka pa rin. Buhay ka pa rin. At masasabi mo, Lord, dami kong pagkakamali. Pero binigyan mo pa rin ako ng permit. Dami kong pagkakamali, binigyan mo pa rin ako ng asawa, ng anak. Ang dami kong kabulastugan na ginawa. Pinagpala mo pa rin ako. Lord, patawarin mo ako. Hindi para itolerate yung mali mo. Awaken yan na ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang pangako. Napakasarap mamuhay na alam mo si Lord nakatams siya sa iyo. Kung mayroon siyang Facebook, magko-comment siya, like or heart. Kaya kung gusto mo, angry. Okay. The Lord is not slow. Sabi niya dito, God, gusto ko itong Ezekiel chapter 33 verse 11. Pakibasa niyo ng malakas. 1, 2, 3, go. Hindi natutuwa o hindi masaya ang Diyos na ang isang makasalanan
Okay? Na ang isang makasalanan ay mamamatay na walang pagkakilala o hindi siya ligtas. Akala natin kapag namatay yung masama, tuwang-tuwa ang Diyos. No, ayaw niya. Gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Yung nanay mo, yung tatay mo, even yung kaaway mo. Alam niyo na ano yung mag-asawa na nag-divorce? Mag-asawa na nag-divorce yan, naggalit na galit yung asawang babae. Ina-Kristiyano yung asawang babae. Tapos ano siya, nakakilala siya sa Diyos. Namatay siya. Tapos nandun siya sa langit, papasok na sana sa langit, sabi ni Peter, sabi niya, bago ka pumasok sa langit, mag-post lang ako, dito ka muna ha, sa pintuan ng langit. Kwento lamang ito ha. Habang nandun siya, pasok ako sa langit, gumagano yung babae, pasok ako ng langit. Tapos maya-maya, paparating yung ex niya. Nag-iisip siya. Anong gagawin ko? Sabi no, oy, paano papasok sa langit? Sabi siya, spell Czechoslovakia. Pinahirapan. No? I pray na huwag kayong ganon. Amen? Na ibig sabihin, wala namang makakapunta sa langit na punong-puno ng galit. Ang ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang nangyayari sa buhay natin, desisyonan po natin na gumawa ng mabuti. Desisyonan natin na gawin pa rin ang kalooban ng Diyos. Sabi niya ho sa Hebrew chapter 2, or dali lang po. Daanan ko lang. Wala po dyan sa ating ano. Dili. Sa Hebrew chapter 9:27, it says here, just as people are destined to die once, and after that, they to face judgment. Makinig kayo ha. Isang tao, tayong lahat ay mamamatay din. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kakalakas, tayong lahat ay mag-i-end ang buhay. Sino dito hindi mamamatay? Pastor, gusto ko mabuhay ng 300 years. Ikaw din. Just imagine, 300 years ka mabubuhay. Si Ate Lydia, halimbawa, 300 siya mabubuhay. Sa tingin mo makakasayaw pang ganyan? Ngayon pa nga lang, hingal na eh. Sorry. Hindi na makakasayaw. Pag 300 years, nandyan na sa gilid, nandun na sa gilid ng bahay nila kung sa Pilipinas, nakahiga doon. Papasok yung langgam, lalabas sa milong niya. Pero buhay pa rin siya. Maapakan siya ng apo niya. Ay, nandiyan pa ka ni Lola. Oo. Kakantahan ka ng happy 300 birthday. Hindi na. Gusto mo bang ganon? Oh, di ba? Lahat tayo may hangganan. Kaya lang, ang hangganan, paghandaan mo, hindi po ito, kasi yung ating unang belief, kasi ganito eh. Ang Biblia po natin, ulitin ko, daanan ko sa Biblia, ang Biblia po natin, mga kapatid, ay yung totoong Biblia, yung 66 Bible. May Biblia ho ng Katoliko na sobra para masuportahan yung kanilang pananampalataya. I will just speak the truth. Sa Biblia nila, may purgatorio. Ang Biblia na totoo, na talaga na-canonize, na yung ano, ay walang purgatorio. Mababasa niyo yan. Kasi minsan, lalo pag piyesta ng patay. Oh, piyesta ng patay. Matagal nang namatay, ipapanalangin para mapunta sa langit. Hindi ganon. Halimbawa, 4 kayong magkakapatid, namatay yung isa. Oh, ipanalangin natin na mapunta sa langit. Lumipat nga sa langit dahil pinalangin ng 3. Namatay din yung isa, panalangin natin na mapunta sa langit. Lumipat din sa langit. Namatay din yung isa, panalangin. Ikaw, sino magpipray sa'yo? Eh, baka meron pa siyang ano, paano yung susunod pa? Ang ibig kong sabihin, na hindi tayo kasi nagbabasa ng Biblia. Basahin niyo ang Biblia. Amen, hindi ko inaatake ang ibang mga belief, pero sinasabi ko yung katotohanan na ang tao kapag namatay, finish na.
Hindi ka mag-i-incarnate na maging paru-paro ka, maging elepante ka, maging, maging puno ka. Hindi. Tapos na. Nandiyan ba kayo? Mababasa nyo rin yan sa Luke chapter 16, 19 to 31. Di ko na ano, yung si Lazarus and the rich man. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Namatay si Lazarus, sinundo ng anghel. Namatay si rich man, may sumundo rin sa kanya. Pero saan si dinala? Sa impyerno. Ang matindi pa sa story na to, nagkakakitaan kayo. Sabi niya, nakita niya si Lazarus. Nasa langit, siya nasa impyerno. Ang sakit nun. Sasabihin sa'yo, pag limbawa nandun ka sa langit, hallelujah, pupuri ka na, nakita mo nasa impyerno, sabi nung nasa impyerno, magkasama tayo sa Geneva, magka-board meet tayo ng 10 taon. Hindi may binahagyang kaligtasan. Masaklap kung asawa, anak mo yun. Nanay, prinubide mo nga lahat ng aking pangangailangan. Hindi mo naman binahagi si Kristo sa aking buhay. Hello. Amen. Nagkakakitaan. Pabasahin niyo ang Luke chapter 16, 1931. Sasabihin yung rich man, pakisabi kay Lazaro, idampi niya yung kanyang daliri para maanuhan lang aking bibig. Sabi niya doon, mayroong barrier. Tapos sabi ulit nung nandun, pakisabi kay Lazarus, mabuhay siya na muli para bahaginan yung aking mga kapatid doon sa lupa dahil kasing sama ko sila. Kundi mapupunta sila sa impyerno. Sabi ni Abraham, sabi niya, mayroong mga prophets, may mga nagtuturo ng law of Moses doon. Kung hindi siya maniniwala sa itinuturo, may pastor doon. Kung hindi sila maniniwala sa itinuturo, hindi rin sila maniniwala na may taong nabuhay mula sa kamatayan. Kapatid, kung hindi mo pinapakinggan, pinaniniwalaan ang preaching na ito, maganda matakot ka na ngayon. Hello. Amen? So that's the foundation of our of salvation. Napakahalaga na maunawaan at nakikita po natin ito, napapag-aralan. Amen ba yun? Ngayon ho, number 4, the danger of turning away. Pakisabi, the danger of turning away. Ngayong Kristiyano ka na, naranasan mo na ang Diyos. Tanggap mo na alam mo, genuine yung pagkakilala mo sa Kanya. Pero may darating at darating yung time. Kung magdi-decide ka na lalayo sa Kanya, pupwede. Sabi niya dito, Hebrew chapter 6, 4-6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heaven gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance. To their loss, they crucified the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. A child of God has been responsibility to remain faithful. Mayroon kang bahagi, responsible ka na manatiling tapat, manatili sa Kanya. Kaya nga sabi ng Kanyang salita, ang sino mang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Amen po ba? Ngayon nakakilala ka na sa Lord, nabago ka na, pinagpala ka na ng lubos. Babalik ka pa ba sa buhay ng kawalan? Babalik ka pa ba sa buhay? Yung mga testimony kanina doon sa everyday prayer natin, sabi ko, Lord, salamat, may mga binago ka. Napakahirap ka. Ako lamang, pagbabalik pa ako sa buhay, kung hindi ako pag nagpapastor na ako, babalik pa ako sa buhay na makamundo. Naku, napakahirap. Ngayon pa nga lang, pag naalala ko yung mga kabulastugan ko nung araw, hindi ako masaya. Amen? Kaya nga, tanong minsan ng mga nag-UOVE sa iba, anong pinakamagandang nangyari sa iyong buhay? Yung iba naman, ibang sinasabi nila, ako, nung ganito, yung ano, pero pinakamagandang mangyari sa ating buhay, na si Kristo ay manahan siya sa ating buhay at tayo maligtas. Mga kapatid, ito yung panahon na huwag na tayo pong lalayo pa sa Diyos. Kung lalayo ka, aalis ka sa Diyos, saan ka pupunta? Sabi mo sa katabi mo, saan ka pupunta?
Kapag aalis ka pa, ngayon nabago ka na. Natuto ka ng magpatawad, natuto ka ng magpakumbaba, may kapayapaan ka na. Dati hindi ka makatulog dahil ring dito, ring doon, ang daming limon. Ngayon, payapa ka na. Kahit nagpipreach si pastor, nakakatulog ka. Dati hindi. Amen? Ngayon, noon, pero ngayon, membro ka na ng masa. Masandal, tulog. Kagaya ni pastor. Minsan nagdadrive kami ng long drive. Huminto muna ako, nagkukwento. Mamaya, tulog na daw ako. Parang 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Ang ibig, a child of God has the responsibility. Kagaya rin bilang magulang. Kami ni Pastora Kati, magiging tapat kami, susunod kami sa Lord. Pero wala sa sakop ng aming desisyon ng aming mga anak. Pero habang nasa nila kami, pinabahagi namin na piliin nila ang sumunod sa Diyos. Nasa kanila ang desisyon. Yeah? Ang salvation, makinig kayo ha, ang kaligtasan ay hindi namamana na ipapasa kapag ibinabahagi mo. Amen? Hindi yung sasabihin nila, sabihin sa langit, family, baruga, pasok! Hindi ganon, one by one. Henry Baruga, Catalina Baruga, isa-isa yon. Henry L. King, isa-isa yon. Hindi lahat kayong pamilya, pasok. Hindi. Hindi, pamilya Benjola, pasok. Hindi. Cecilio Benjola, Catherine, Caleb. Kaya, huwag natin ipaubaya sa ibang kaligtasan natin. Desisyonan natin araw-araw. The scriptures warns us about turning away from continuing in life of sin. Sa totoo lang, hindi ka naman masaya na nagkakasala. Mayroon ba dito, kapag nagkasala ka, masaya ka? Mayroon ba dito? Nakapatay ako. Nakapatay ako. Mayroon ba dito? Wala. Nakapagnakaw ako. Praise the Lord, nakapagnakaw ako. Nag-praise the Lord ka pa. Wala namang tao na masaya na nagkakasala. Kung meron man, wala pa siyang pagkakilala kay Kristo at malayo pang relasyon niya. Pero ngayon, kilala mo na si Kristo, believers na tayo. Alam natin na kapag tayo nagkakamali, nagkakasala, ayaw din natin at ayaw din ng Lord yun. Amen po ba? Number 5, pakibasa ko number 5, malakas. Mamuhay tayo sa buhay na kung saan namumunga. Namumuhay tayo sa liwanag at namumunga. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kita niyo yun? Hindi lahat. Diyos, iniibig mo ang isang tulad ko. Sabi niya, hindi lahat ng umaawit ng Diyos, iniibig mo. Why? Dahil basa ng Diyos ang buhay natin. But only one who does the will of my Father who is in heaven. Will of my Father. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy? Prophesy, sabi niya, in your name and in your name drive out demons and in your name perform miracles. Di ba, Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo, bumuhay, nagpagaling ako, nagmanalangin, nagtangs ako pinakamataas na tangs na may melody pa. Lahat. Ako worship leader, ako pastor. Sabi niya dito, then I will tell plainly, I will never know you away from me, you evildoers. Why? Pwedeng tumatayo si pastor at ginagawa ko ito, hindi para sa Lord. Pwedeng gagawin ko yon, pero kapag yun ang ginawa ko, ako mismo disqualify sa langit. Kapatid, umatin ka, gumawa ka ng mabuti, huwag mong gagawin sa iba, gawin mo sa Lord. Kahit magpalayas ka ng demonyo, para kung ginawa mo yan sa sarili, kaya sa the will of my Father, but pag ginawa mo ito, sa will mo lang, sa gusto mo lang, lahat yan ay masusunog, lahat yan ay hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kahit magtatatumbling ako dito, kahit iyak ako ng iyak dito, kung ginawa ko naman, para lang sa tao, delikado. O para sa sarili ko. Kaya nga sa umpisa, not everyone, sabi niya dito, but only the one who does the will of my Father. Not your will, but His will. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo,
Ganun pala yun. Kasi marami na hong lumalabas na once you are saved, you are saved. Kahit bumalik ka sa kasalanan, kahit gawin mo ito, ligtas ka pa rin. Hindi ho. Manatili ka. Panatilihin mo. Yes, ligtas ka, pero panatilihin mo na ligtas ka. Makita sa'yo yung bunga ng kaligtasan. O pwede ka kasing mag-slip away. God has called us to live in the light, to grow in holiness, and to bear fruit of the Holy Spirit in our lives. 1 John 3, 6-10, no one who lives in Him keeps sinning. Malinaw. Walang sino man daw na namumuhay sa Kanya na nanatili sa kasalanan. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. Verse 8, the one who does what is sinful is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Sabi, no one who is born of God will continue sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devils are. Anyone who does not do what is right is God's child, nor anyone who does not love the brother and sister, and so on. So makita natin yan, mga kapatid. Hindi ko na-explain yon. Unawang-unawa yun na yun. Ang sino ang gumagawa ng masama? Devil. Gumagawa ng mabuti? Sa Diyos. By their fruit you shall know them. That's the Bible says. Amen. Pastor, paano? Hindi hinihingi ng Diyos o sa salita na maging perfect ka. Ang tanong ko sa iyo, may plano ka bang baguhin yung alam mong kasalanan na yan? Kung wala, magplano ka. Pag-pray ka sa Lord, Lord, ayaw ko na ito dahil ayaw mo. Hello? Kaya tumatagal ang church natin na kagaya nito dahil itinuturo natin ito. Kaya katatagal sa pananampalataya mo sa Lord dahil alam mo yung pundasyon ng iyong kaligtasan. Ma-shake man ang lahat, Lord, ligtas ako sa ginawa mo sa cross. Pero God, dahil sa ginawa mo sa cross, tinanggap kita, mababago ako. Tuloy-tuloy, iingatan ko yung kaligtasan na meron ako. Amen? God honors faithful and godly living. Pero sabi ko, like narinig nyo sa akin lagi nito, kapag tayo ho ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tinawag tayong righteous. Even tinawag tayong saints. Righteous ang tingin sa atin dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? Pero pangalawa, we call that possessional holiness. Wala, yon? Naging banal ka, hindi dahil sa gawa mo, dahil sa ginawa ni Kristo. Ipinosisyon ka doon. Ikaw, minana mo, napunta sa'yo yun. Pero may pangalawa, nakabanalan, practical holiness. Parang release ng train yun. Hindi pwedeng maghiwalay. Alam nga naman na sasabihin ko, banal ako, si Kristo nasa puso ko. Pero mamaya nagmumura ako. Dalawa. Gusto mo bang sumakay sa train? Halimbawa, sasakay ka sa tram 18, papuntang Mirang. Pagdating sa Blandonid, yung dalawang release, naghiwalay sila. Ayaw mo, di ba? Magkasama yon. Hindi mo pwedeng banal ka sa loob, makasalanan sa labas. Loob at labas. Pero paano yun, pastor? Unti-unti, tinatrabaho, araw-araw, nagdidesisyon ka, kaya merong awit, binabago mo ako araw-araw. Dinidesisyonan mo na magbago. Amin po ba, mga kapatid? Yes, God loves you. Yes, namatay siya para sa atin. Walang makapangyarihan, walang sino makapag-snatch sa atin. Alam mo kung walang sino makapag-snatch sa atin, totoo yun. Pero kung once na nagdesisyon ka, that's the time.
Kasi kukontrahin ng Diyos ang kanyang salita. Alangan naman, hindi niya sasakupin yung will mo. Tutulungan ka na magdesisyon na piliin siya. Hello? Amin po ba? And I pray to this afternoon, piliin natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May nakakakita man o wala. Mahal ka pa rin ng Diyos. Kung naririnig mo ang preaching na ito, may pagkakataon pa. Amen? Tumayo po tayo lahat. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4, yung number 6 natin, God honors faithful and godly living. Ulit, basahin ko lang itong mga verses na ito. Matthew 25:21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Matthew 24:13. But the one who stands firm to the end will be saved. 2 Timothy chapter 4, 7-8, New Living Translation. I fought a good fight of faith. A good fight, I have finished the race. I have remained faithful, sabi ni Paul. Ito naman sa Revelation. But I tell you, what will happen to cowards and everyone who is unfaithful or dirty-minded or murderers or sexual immoral or uses witchcraft or worship idols or tell lies, they will thrown into the lake of fire and burning sulfur. This is the second death. Pag ika'y naging Kristiyano, na born again ka, 2 beses ka na pinanganak. Pinanganak ka sa physical, panganak ka sa spiritual. Amen? Pero 1 beses ka lang mamamatay sa physical lang. Pero kapag wala kay Kristo, ipanganak kang misan, physical, pero 2 beses kang mamamatay sa physical at itong tinutukoy sa Revelation at sa spiritual, eternal death. But thank God, bago maging huli ang lahat, narinig nyo ito, pundasyon ng kaligtasan. It's biblical and clear. Amen? Amen ba yun? Ang kaligtasan, inulit ko, ang kaligtasan hindi paggawa ng mabuti. Ang proof na ikaw ligtas, na genuine, may kabutihang lumalabas sa iyo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hallelujah, God. Lord, we believe, Lord, that until now you loves us. Naniniwala ako, Panginoon, na ang salita mo na aming napakinggan, nagbigay ito ng kaliwanagan, nagbigay ito, Lord God, ng banal na pagkatakot sa iyo. Nagbigay ito na kaseryosohan. Church, pinag-uusapan dito, salvation. Hindi lamang blessing. Hindi po ito, huwag natin i-take ito na napakalight. Kaligtasan. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. And I pray, piliin natin na magpatuloy, ma-display, magningning yung karakter ni Jesus sa ating buhay. Oh God, we're gonna sing this song. And I pray na ma-awaken tayo. The greatest love that anyone could ever know, and overcame the cross and grave to find my soul. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Come on, sing that song. Lord, salamat sa grace mo. Mamumuhay ako ayon sa kalooban mo, Panginoon. Your kingdom come, and in my heart I pray you'll let your will be done. Amen, amen. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I will trust in you.
with all your heart. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Sabi niya sa lyrics ng kanta, I will live to love you. You know what? What you've heard, I pray na ang pagsunod niyo po ay hindi driven by fear. Ang pagsunod natin kay Kristo ay driven by love. Dahil ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang mapalayo sa iyo. Maganda sumusunod kay Kristo. Sumusunod sa Diyos na nagmamahal ka. Hindi mo kailangang pwersahin. Kaya mo isinusuko. Halimbawa sa mag-asawa, kaya ko sinuko ang buhay ng pagkabinata dahil may asawa na ako na aking minamahal. I pray ganun din. Kaya mo isinusuko ang buhay ng sanlibutan dahil nasumpungan mo na ang totoong pagmamahal, kalayaan, kaligtasan, kapayapaan sa Diyos. Amen? Obey God. Not driven by fear. Obey God because God loves you. We love Him because He loves us. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice who called the universe to be. Amen. You are the whisper in my heart that sings to me. Till I see you. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I will trust in We you. trust you. We love you, God. Well, lift up your hands. I will live. Lord, we live to love you. To love you. I will live To give you praise. to bring you praise. I will Child live in all of you. a child in awe of you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone. You alone, Jesus. Hallelujah. You alone. I got all. You alone. Jesus, our worthy Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone. You alone. You alone. You alone, Lord. You alone. You alone. I got all. You alone. Jesus, our worthy Lord. And with all I am, my soul Thank you, Jesus. will bless your name.
Before we're gonna sing that song once again, sabi ng awitin, I will live to love you. Habang minamahal natin ng Diyos, ang buhay na ito nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Sa papaanong paraan, dahil mahal mo ang Diyos, iniiwanan mo na ang mga masasamang pag-ugali. Nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Diyos, natuto kang magpatawad. That's the thing, nagbibigay na ang kapurihan ng Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, hindi ka nakapag-away. Dahil mahal mo ang Diyos, ibinababa mo ang iyong pride. Dahil mahal mo ang Diyos, natuto kang magmahal na walang kondisyon. Natuto kang umunawa. That's the time that your lives, our lives, bring praise to the Lord. Nagbibigay kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos. At nakikita ng mga paligid mo na ikaw ay may Kristo sa buhay. I want you, church, to sing this song as a prayer. Tayo lamang po, I will live to love you. I will live. Praise the Lord. Sumunod kayo sa isang maiksing panalangin. Panginoong Jesus, lakasan po ninyo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso, pagharian mo ako. Tulungan mo ako na sumunod sa iyo ng may pagmamahal. Tulungan mo ako na manatiling tapat sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat sa pagbabago na ginagawa mo sa aking buhay. Ako na lamang pong mananalangin. Lord, pagharian mo ang puso namin. Dahil ikaw lamang ang daan, katotohanan. Walang sino maliligtas kundi sa pamamagitan mo lamang. Pagbubutihin namin, Lord, ang aming relasyon sa iyo. Dahil una kang nagmahal sa amin, kaya ka namin minamahal. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa Kanya, titigan mo at mata sa mata, sabihin mo sa Kanya, itong mukha na ito ang makikita mo rin sa langit. Dahil magpapatuloy ka, dahil gagawin mo, dahil ligtas ka. Amen?